Welcome to being a good friend. Meron ba silang introng gano'n? Wala naman. Wala, eh, ano yun, yung ending nun, thank you for watching The Bad Friends, parang gano'n. Ah, Bad Friends yung premise nila, eh, pero nakakatuwa din yung ano nila, eh, yung yung kasi mga reels. oo. Pero Oo, kitang-kita mo na may effort sila. I mean, nag-set up talaga si sila ng Andrew studio. Oo, si Andrew ang may oo. effort, si Bobby Lee ano yun, tamad yun, eh. Tsaka ano lang siya, kumbaga para siyang permanent guest. Hindi kasi logo nila, 'di ba? Yung logo nila gano'n, eh. Oo, oo, Ayun. Teka pre, so yung last episode natin is yun nga, episode 3. Tapos since then two ye ay 2 nag-move years ago ba yun? 2 2 years ago years, na 2 ba yun? years ago pre. 2 years na, Time flies. So, time since flies. then, na-move ka na to Australia, 'di ba? Yes, So, nasa Melbourne. Melbourne, yes, Melbourne ka na ngayon. Melbourne. So, yun, so far ano naman yung kumusta ang buhay diyan? I mean like, alam naman natin siyempre mas 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 kung iko-compare dun sa dati. quality Then of life. yung sa way of living naman namin, um nag-improve talaga. Pero ngayon kasi ang setup namin, nagre-rent lang kami ng room for practical purposes, 'di ba? Kasi sobrang mahal kasi ng ano dito ng isang bahay. Tapos wala silang yung mga maliliit na options. Yung Hindi parang katulad studio, diyan sa, oo. Pilipinas. Parang yung mga studio unit nila malapit sa city. So, siyempre kung 'di ba ang real estate Apartment. kasama din yung location dun sa price. So, yung bahay paliit ng paliit, pero palapit ng palapit sa city. 'Pag sa suburbs ka naman, walang bahay na maliit. Kaya Yeah, parang yung price parehas lang, nag-iiba lang is yung laki ng bahay and yung location. na-gets ko yung sinasabi mo. Kasi dito, for example, pumunta kang Bulacan. Sa Bulacan may makikita ka pa ring maliliit na unit. Maliliit na bahay Oo, meron pa din. oo. Oo, So, tama. medyo malayo ka na, Hmm, pero kaya mas mura na. Pero yes, oo, pero maliit pa din siya kaya mura. oo. Kumbaga diyan yung Dito option mo, walang gano'ng option. Parang lahat ng bahay outside Melbourne or the CBD, malalaki na siya at least 2 bedrooms. Mahirap nga yata maghanap ng 2 bedrooms, eh, parang 3 bedrooms lagi yung nakikita ko, eh. pero yung 'di ba pumunta tayo one time kila TF na Yes. nung pumunta tayo, parang ganyan Hmm. na setup bungalow or Oo, oo, oo. ta's may marami Detached ba tawag dun? pero alam mo pre, Sige lang. okey lang siya kasi maganda naman yung transpo. Yes, Dito kasi 'di ba, oo. mapipilitan ka talagang ano sa city kasi hindi maganda yung I mean, oo, let's face it, Hindi ko matandaan kung ilang kilometers hindi ko matandaan kung ilang kilometers yung from Metro Manila to Cavite. Feeling ko mga 40 or 35 kilometers. saang part ng Cavite? Malaki Tama. ang Cavite pre, Bacoor. Oo, dun sa Bacoor, sa'min. Siguro mga gano'n 50 'Di ba kilometers. 50, okey. So dito kasi 35 kilometers lang, 35 Ah, yung layo namin from city. 'Pag ida-drive namin ng city, in a good traffic siguro mga 30 minutes nasa city na kami, at 35 kilometers. 30 minutes nasa city na kami tapos may access sa freeway ano. Tapos usually naman kasi pagka magre-report kami sa office, hindi kami nagdadala ng sasakyan kasi matatalo kami naman sa gas, price ng parking. parking. Pero gas Price mahal ng din parking dito full day is siguro mga ₱800. wa Magpa-park ka ₱800 sa city for 10 hours, whole day na 'yun. Kaya ang ginagawa namin, um, pun 'pag magda-drive kami papuntang train station, papark namin yung kotse dun, walang bayad.
free of charge. Tapos sasakay kami ng, um, train. Yun, so yung train Ah, naman, $10 naman yun. So mga 400 pala yung train namin, gano'n din pala. pero nung Gagi hindi, ₱400, balikan na yun, pero nung pumunta balikan. tayo diyan pre, 'di ba merong tram sa gitna na libre? Sa CBD yun. Ah, Kasi nga sa suburbs kami, so kailangan namin mag-train, hmm, parang yung may tawag dito, merong train na metro, ibig sabihin connected siya sa city, and merong V-Line na tinatawag, ibig sabihin para siyang PNR. papunta na sa V-Line is sa mga ano talaga, sa mga subdivision, probinsya, oo. probinsya. Probinsya. Maraming ano, eh, inefficiencies dito sa atin 'di ba? Like, I mean Yun nga, eh, dito sa Manila. yun yung nakaka-dishearten kasi parang yung Pilipinas naman, parang kaya niya naman mag-improve, and dun sa timeline naman na binigay, I mean sa timeline na buhay tayo, nag-start tayo mag-work, parang hindi nag-iba yung quality of ano, Yeah, life, 'di ba? Or yung quality ng commute lalo na pre 'pag galing ng kang mga working ano, class. lalo na 'pag galing kang probinsya like myself, galing akong, Hmm. um, Ikaw ba, kung 'di ba Tacloban. galing kang Leyte, for you hindi ba mas improve yung life sa Metro Manila? Oo, siyempre merong shock Oo, factor 'pag bagong salta ka sa Manila 'di ba? oo, Kumbaga ako nga dati nung first time kong pumunta dito, hindi naman siya nagulat ako sa mga skyway, mga gano'n kasi ay mm. yung mga overpass, mga gano'n, kasi wala naman 'yan sa probinsya, eh. Tapos Yes, yung yes, yung puro mga city flat lang. oo, yung mga city buses. Kasi yung Oo, bus sa'min talagang 'pag bibiyahe ka ng from Tacloban to another municipality, o for example, Tacloban to Ormoc, gano'n, or mm, Tacloban to Manila, gano'n yung bus. Pero within the city, wala kaming bus, it's either jeep, wala, multicab, oo, tricycle, gano'n lang. tricycle, oo, Tapos dito talagang 'pag hindi ka sanay sa gano'n, sa dynamics na bus, tapos nagsisiksikan pa yung bus, 'di ba? Tsaka taxi, wala naman kaming taxi noon. Ngayon meron ng mga ewan ko anong tawag nila dun, spider cab ba yun or ewan ko ngayon sa Tacloban kung gano'n. May Maxim na nga rin parang Grab. pero Pero don't get me wrong, dito sa Australia, sa Victoria, tingin ko meron ding corruption, pero hindi siya kasing lala ng kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Meron ding corruption kasi paano ko masabi is i in terms of sa oil, yung Australia meron siyang oil, reserves. hindi lang reserves, meron siya talagang, yun ba tawag dun, reserves? Meron talaga siya, Oo, merong oil oil reserves. reserves ang tawag dun pagka merong oil ang land Oo, reserves, oo, tama. May oil reserves ang Australia. 90% ng oil is ini ini 90% ng oil na ginagamit ng Australia is ini-import pa rin dun sa Middle East. So, ano pa rin kami, affected pa rin kami kung ano yung nangyayari, kung ano yung nangyayari sa Middle East. Pero mas mabilis yung ano ng government. For example, ang ginawa ng Australia is nag nag-free siya ng, transportation for April, for this month and next month, free yung transportation. Wala kang babayaran sa transportation. Tapos nag-cut sila ng tax sa sa gas. hmm, So yun yung mga mabilis na ano, so mabilis na nag-take effect, and makikita mo talaga yung timeliness nung ng action nung ano, actions nung nung mga government. pag-resolve ng issues. Mm, Dito kasi pre, um, feeling ko yung sinasabi mo na may reserves yung Australia pero nag-outsource pa rin sila ng mm, crude oil.
pakiramdam ko kasi meron akong, recently na nabasa or napanood about this, eh. So, the way it works kasi yung crude oil pre, meron niyang mga Hmm, timpla. So, hindi yes, yung so refinery. oo. So, for example, Oo, yung crude oil coming from the Middle East, hindi siya exactly the same ng crude oil na galing Russia or some other parts of the world. true. So, yung mga refinery din, parang they are designed to handle only probably one type of crude oil or one, Mm, ah, ano ba, 'di ko alam kung classification, parang meron lang siyang specific na timpla ng crude oil na hmm. na-design yung refinery na yun. Now, di sa Pilipinas pre, isa lang yung refinery, Hmm. yung Petron lang. Meron Tapos palang refinery ang ano, meron, Petron Philippines. nasa Bataan. Tapos ang ano niya, ang design niya is specialized siya para mag-refine ng oil galing sa Middle East. Oh, So, true. kung magkukuha tayo ng oil from Russia, Hindi siya oo, sasapat. kailangan pag-aralan pa, Yeah. tsaka kailangan Hmm, ewan ko kung meron silang babaguhin sa machines or whatever, sa equipment, or ipapadaan nila sa ibang refinery. So, for example, bibili nga tayo ng oil sa Russia pero papadaan nila sa Singapore, South Korea, tapos yung yeah. final product saka isi-ship papunta sa Pilipinas. So, hindi siya gano'n ka-straightforward. Nalilito ako, So, yung kinukuha natin from Middle East hindi pa siya refined? Hindi, crude oil, Totoo? crude oil. Yun ang hindi ko ma-gets, eh, kasi Wait lang, sorry, dito sorry. naman Kumukuha tayo sa Middle East ng mga refined na. Meron ding crude oil oo. pa. Okey, okey yun, yun. Yung crude Pero oil na yung direct, okey, oo. okey, makes sense na sa'kin. Kasi nga si Australia nagbebenta siya ng oil, nag-e-export siya ng oil, Ah, ng crude oil. So, nire-refine siya, I don't know kung sa Middle East, hmm. malamang sa Middle East. Tsaka ano yan pre, Nire-refine siya dun, tapos walang nakukuha yung sa pagkakaalam ko, parang walang dun merong question, eh, merong question in corruption, eh, na parang walang nakukuha yung government na pera from, from those sale ng oil. hmm, Parang walang may taxes? nagpa-packet, May eh, taxes yan, export siguro may tax tax. pero basta ikaw kung ire-research mo siya, medyo shady shady ano siya. Kasi sa mga ibang western countries na hindi ko alam kung ano 'to, kung Sweden or baka Sweden nga. Basta dun mga, um, sa part na yun o baka Greenland, na nagbebenta sila ng oil tapos yung nabenta nilang oil nakikinabang yung mga citizens. So, for example, free yung ano, yung, Ah, ah, free yung, ah, college nila, so yung ano, sinasabi mo health. hindi yung monetary na benefit, yung actual Hindi, product. oo. So parang Oo, sinasabi mo, ganito, parang 'pag nagtanim ka ng palay, tapos ang ginagawa ng example lang 'to palay, ang ginagawa ng bansa is inaani nila lahat ng palay ta's 100% binebenta. Hindi sila nagtitira yes, ng portion para sa kanila, gano'n ba yung oo. ah, hindi ba against the Gano'n, law? hindi Baka mamaya may batas ko sila. alam. Hindi yun nga yung gusto kong alamin, eh, pero based sa ano talaga, parang merong someone na nagpa-packet nung Hmm, proceeds nung sale na yun, nung nung exportation na yun. Tapos yun yung meron 'yan parati pre. sumisira sa Australia. Puwede mo i-research yun kasi ni-research ko na yun, eh, na talaga ba parang it's hard to believe na hindi nagkakapera yung Australia sa resource nila Hmm. kukunin tapos Kasi baka ewan ko. crude oil pa lang talaga. Kasi ano Oo, namang pero gagawa resource pa rin yun. Crude oil, pero kaya resource pa rin yun. ang alam ko sa taxes yung government bumabawi. Like sa atin dito sa Pilipinas, I think ito hindi naman tayo expert 'di ba? Siguro lang yung
'Di ba isa tayo sa sources ng nickel, meron tayong Hmm, mga rare earth ba ang nickel? Basta mga gano'n, rare earth minerals. minerals. So, ang alam ko sa baka sa north or sa south, sa Luzon at saka sa Mindanao merong mga gano'ng mga minahan. Sa Palawan yata, eh. Sa Palawan may Mm, minahan, ayun. So, yung mga minerals na yun, ine-export yan natin through some yes. western companies, 'di ba? Sila yung nagmimina, set up sila dito ng mining corporation, tapos sila pa din yung nag-aano niyan, sila yung 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 government kasi wala naman tayong way ewan ko kung meron tayong way to process the minerals, Hmm, yung nickel gagawing something like a finished product tapos yun yung export natin or yung company na lang na yun minimina nila tapos parang binebenta pala, pina-export. Tapos through taxes na lang kumukuha yung gobyerno, mataas siguro through yung tax. taxes lang. Oo, kasi resource naman natin 'yan, 'di ba? Oo nga, yun nga, Although eh. hindi ko alam parang ano ko lang 'yan, pa Theory. oo, theory ko lang 'yan kasi di naman tayo baka mamaya maano tayo, episode 4 Oo, pa lang tayo min cancel. ba-bash na, eh. Hindi, di naman tayo maka-cancel kasi wala naman tayong pangalan or anything. Pero yung mababash ba, bash, gano'n. You can cancel us. Yun. Oh, So, yeah. okey, so sinasabi mo kahit sabihin nating sobrang, um, hindi progressive, eh, first world country na basically ang Oo, Australia. Pero somehow hindi mo mapagkakaila na you would still observe some level of corruption at yung parang oo, may mga bagay na hindi nagme-make sense, mapapansin mo, yes. ba't nila ginagawa 'to? Ba't nila ginagawa 'yan? And clearly yung Meron, pero kita ko nagwo-work talaga yung government and yung mga tao ng government. Kasi kahit ako, yung client namin is government, eh. For example na lang is yung ano nila, yung 911 nila dito, which is 000, yung 911. Sobrang bilis ng response. ah, Nag-camping kami nung isang isang beses sa may northeast ng Victoria. Sobrang remote area niya. Walang, ah, walang line ng kuryente, walang signal, 'yan. Pero nung merong incident na nangyari dun sa camping, merong isang group na wala palang marunong lumangoy sa kanila tapos may nalunod, mm, meron silang CPR. Ang nag-help pa sa kanila is, another group, group, 'di ba? Na nag-save sa kanila, marunong lumangoy. Then tumawag sila ng 000. Less than 15 minutes nandun na. merong helicopter, ay Helicopter, tama, may helicopter ambulance na pumunta dun sa scene. Kahit na ano na, okey na yung tao, kasi meron daw tinatawag na second drowning, mm, na parang kahit okey ka na, meron pa ring possible meron pa ring oo. water na natira dun sa lungs mo. So, kailangan mo talagang dalhin sa ano, lalo na, nalunod ka, wala kang malay, tapos na-revive ka lang, yun. Tapos yun, 15 minutes andun na. Meron pang isang instance last week lang, merong matanda na ah, nag anong tawag dun, ah, nawalan ng Seizure malay, or nag-seizure, oo. nag-seizure. Nag-seizure siya, tawag sila 000, tinanong kung nasaan, 10 minutes may ambulance. Eh, grabe yung, response rate. Hindi 'di ba working pa rin ba yung 911 sa Manila? Alam mo ever since ewan ko ni-launch ba 'yan or inadapt or whatever, um, hindi naman ako naghahangad na gamitin siya. Pero Yeah, oo, pero hindi ko rin kasi ayoko namang
yung magte-test ka lang tatawag ka ng 911 tapos makikipag-usap ka lang, 'di ba? Totoo, hindi Ano naman naman yun, gano'n. hindi tama yun kasi potentially yung time na ginagamit nung mga operator with you, it could have saved a life, 'di ba? So, hindi mo Pero basta-basta alam mo 'yun, parang sa dami ng content ngayon, hindi ba dapat na content 'yan? yeah, yes. Alam mo pre yung isa sa mga, nakikita ko nga na kakulangan ng government ng Pilipinas is kung paano ano tawag nito, ibida. Hindi yung papogi lang na parang may namimigay ng mga ayuda, ganyan. Oo, Kung paano nila ibida yung system na yung system. nilagay. Example pre, Yes. meron akong napapanood na parang series siya or anything, yung immigration diyan sa Australia na Yes, 'di ba yung yung nag-aano ng mga oo, nagpapasok ng mga foods, oo, mga tapos food ba 'yan tinitignan nila or tapos not? kinakausap Oo, nila yung tao tapos minsan bino-blur yung mukha, minsan yung iba hindi. Um, Sabi ko bakit hindi kaya gawin ito ng mga Pilipino or ng Pilipinas na ibida naman natin yung kung anong meron tayo at kung ano talaga yung ginagawa. Kasi 'di ba, example nga yung 911, for sure meron yung call center yeah, or something 'di ba? Bakit hindi gamitin ng ano bang ano natin PTV, RTVM, whatever yung oo, media natin, ng state media. kung paano siya gumagana. Oo, gumawa sila ng parang documentary kung paano nagwo-work yung ano na yan. And I think the government owes it to the people to explain the Yeah, systems it has put in place, 'di ye ba? Kasi tayo hindi natin ma-appreciate kaya yung mga Pilipino dito sa Pilipinas, reklamo na lang tayo ng reklamo to the point na ano tawag nito, yung to the point na yung iba hater na lang. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong anything na parang na-appreciate natin. Ang makikita natin madalas sa media, what? Impeachment hearing, Supreme Court, ano tawag dito, oral arguments. Yun yung nafa-flood sa social media. Kahit ako ine-ex ko na nga yung iba pre kasi yung iba mga vloggers although na-appreciate naman natin yung ginagawa nila pero minsan nakakainis na lang na day in and day out, ito na naman. Tapos yung algorithm yun din yung ifi-feed sa'yo kasi nakita mo nag-stop ka lang for like 3 seconds kasi na-curious ka 'di ba kung ano na yung nangyayari. Pero wala tayo nung ano, ewan ko lang kung baka out of the loop lang tayo. yeah. Pero ako wala akong nakikita mas Yun nga, wala akong siguro inintroduce lang nila yun, first time pinakita pero tapos wala ng follow-up kung gumagana pa ba yun, meron pa ba meron pa ba yun? Baka oo, napupunta yung tax namin dun, kahit nga yung gumagana pa 888, ba siya? alam mo yung 888 pre once nagamit ko siya Sa pumunta ako pulis ba ng yun? LTO tapos nakita ko Nice. na pumipila kami ganyan, magpapa-renew lang ako ng registration ko pre, tapos ang katwiran lang nung ano, nung taga-LTO, nag-down kasi yung system, eh, kaya hintay-hintay na lang muna. Alam mo yung gano'ng ugali na Yeah, wala silang sense of urgency habang yung mga tao pawis na pawis, nasa labas naghihintay, pumipila. Tapos yung mga tao naman wala naman tayong magawa kasi yan yung sistema natin, eh. Mag magra-rumble ka dun, magme-make ka mag-e-escalate mag-e-escalate, magme-make ka ng scene baka mamaya makasuhan ka pa ng alarm and scandal, ano bang tawag dun sa kaso na yun, 'di ba? Tsaka mahirap makasuhan nito pre, kasi ang gagamitin against you is your time and money, 'di ba? yeah. Yes, yes. Tatakutin ka ng kaso 'pag 'pag ordinaryong tao ka lang. For example ako, I'm probably a middle class. Hindi ka naman puwedeng mag-apply sa PAW for, Hmm, public attorney's office kasi hindi naman ako indigent. 'Di ba? May pambayad ka naman ng lawyer, pero yung pambayad mo yeah. ng lawyer, magkano naman ang lawyer, Oo, acceptance fee nila ₱50,000, 'di ba? Gano'n, eh, mahirap maging ano, kaya ang ibang tao pre, 'pag meron silang nakikitang issue, they will just turn a blind eye. Mga ibang Pilipino, yung mga Pilipino dito, they will just probably turn a blind eye
or pikit mata ka na lang na tatanggapin mo yung gano'n yung situation. Example, wala tayong Good Samaritan law or whatever. So, Anong pre good Samaritan law? dito 'pag merong tao nasagasaan whatever, tapos naghihingalo na siya sa daan pre, nagtataka ka ba kung bakit yung mga pulis nakatunganga lang, hinihintay na lang yung iba minsan ayokong mag-ano, pero yung iba hinihintay na lang na malagutan ng hininga tao. Hindi nila ginagalaw, kailangan medic talaga ang gagalaw or someone that has a medical professional license. Kasi sa US yata merong Good Samaritan law or hindi ko lang alam, hindi naman tayo expert sa pero dito sa atin 'pag ginalaw mo yung isang taong nadisgrasya, puwede kang maging liable for anything na mangyari sa kanya. For example, ako ordinaryong tao ako, ta's makakita ko ng tao na nadisgrasya, tapos kunin ko siya, dalhin ko siya sa ospital, tapos namatay siya pre, puwede akong makasuhan. Kasi mali yung handling ko, hindi tama hindi tama yung pagkakarga ko sa kanya or whatever, nilagay ko siya sa isang vehicle na dapat naka-stretcher siya pero hindi, pinaupo ko siya kaya 'di ba, mga gano'n. Puwedeng mag-turn yung family sa'yo. Sino bang mga tumulong diyan? Tapos ito pa, isa pa pre, 'pag nawala yung cellphone, sabihin niya, "May cellphone yan, pero sino ba yung tumulong diyan? Si ano, si Jed." Oo, baka kinuha niya yung cellphone mo, ayan nagkaroon ka na tuloy ng kaso, ng theft, Okey. whatever, 'di ba? Pero, yung emergency something na, sinasabi ko is sa Metro Manila. Kasi may nakikita akong emergency na nagwo-work sa Davao, Hmm, 'di ba? Nakapunta ka naman Davao yes, once. Pero siyempre hindi ko once? naman nagamit yung Oo, number. pero wala kang nakitang mga gano'ng instance na parang Wala naman. emergency na ano, okey. Makikita mo kasi yung efficiency nila kapag they're in action, 'di ba? I mean, ginagawa na nila yung duty. Kaya ah, yun yung sinabi ko, 'di ba? Ako 1 year pa lang ako dito sa Australia, at least 3 instance na yung nakita ko ng emergency. Kasi nagwo-work yung system. Yung parang in a span of 1 year makakakita ka ng emergency. Eto pang isang instance, fire alarm, fire alarm. Yung mga fire alarm ng building dito naka-connect yata sa mga iba't ibang fire agencies. So, kunwari may Ah, mag-tip na fire alarm, meron parang kaagad ano na meron kaagad sila, kaagad, ah, fire truck na pupunta dun sa area to check. And kapagka ano yan, false alarm siya, iimbestigahan nila kung bakit siya nag-false alarm, hahanapin nila sinong liable, babayaran nila yung yung damage dun sa fire agency. Kapagka valid siya na fire, wala ka ng mababayaran. So, ah, ganun yung system nila. at meron silang corrupt practices din diyan. Pero ang hirap kasi magsabi, eh. Baka Magsabi, baka mamaya allegedly allegedly, allegedly meron hindi ko sinasabi na meron ano, allegedly parang ano, meron pero para silang sa'kin allegedly halos lahat. Kasi ako tingin ko lang, allegedly, tingin ko eh, nagsisimula yan, kina-qualify lang natin na naririnig lang oo. natin 'to kasi meron ngang Nag-i-start yan, tingin ko lang, sa SK, sa barangay level. Yung SK yes, na yan is kasi may mga kilala ako na gustong tumakbo ng SK tapos sasabihin nila, allegedly, sabihin nila, "Hindi madali lang yan sa SK, mag-aano ka lang ng mga parol, ta's makakuha ka ng pera, hmm, mag-aano ka lang, set up ka lang liga, kuha yung kang pera." pa-basketball gano'n. Yun yung little corruption, na na Dun sila bata ka pa lang dun sila nagte-test run. nate-train ka na sa gano'n. Sila Nate-train ka na sa gano'ng small small deals. Siyempre nga yung pagka siguro parang addiction yan, na, "Uy, nakakuha ako ng pera dito, profit, ibig sabihin diyan yan yung puwede akong OJT pumunta sa pre next ng level." yan yung OJT ng mga Oo, kurakot. naniniwala talaga ako dun sa gano'n.
na gano'n yung ano ng kaya ako kung mawala yung SK wala akong okey lang sa'kin mawala SK. Meron pa bang SK? Di ko alam, hindi ko mararamdaman mo siya 'pag nandun ka sa, mga subdivision or ano. 'Di ba? Di ko alam Eto sa'kin siguro kung mahilig ka sa mga liga may value sa'yo yung oh, SK, 'di ba? Okey lang sa'yo siguro kumikita silang gano'n, pero kasi para siyang OJT, eh, na parang yun yung kine-create natin na next generation of leaders, eh. yeah, yeah. Ito pre isang ano ko, 'di ba kumuha ako ng parking, tapos I'm processing the papers, title transfer. Isa sa mga napansin kong mini corrupt practices, Mini-crop practices. observation ko lang 'to, Sa munisipyo 'pag pumunta ka, kukuha ka ng document, for example pupunta ka sa assessor's office or punta ka sa treasurer's office, kuha ka ng document. 'Pag kumuha ka ng document pre, um, bibigyan ka nila ng certified true copy. Usually magtatanong 'yan, gusto niyo po bang lagyan ng doc documentary stamp, yung para siyang yung stamp, yung maliit. Ah, ano 'yan pre, sabihin nila para lang mas bisa yung document mo, 'di ba? Mm, Tapos ikaw naman as a person na di mo siguro alam. hindi mo alam kung kailangan ba talaga siya or what, kasi ayaw mo ng pabalik-balik 'di ba, kasi mamaya pagpunta mo sa next office, sasabihin sa'yo na, "Wala bang doc stamp 'to, kailangan niyo pa lagyan ng doc stamp 'to." So, babalik ka pa sa previous office 'di ba? So, dun pa lang, gagawin mo na lahat ng kailangang gawin. So, siyempre in-offer nila yun. Alam mo ba pre kung magkano yung doc stamp 100, sa BIR mismo? No, ₱30. Pero sa mga ibang government offices, they will 50, offer it to you at 100. ₱50 or more. Tapos minsan hindi mo kasi makikita yan kasi may nakalagay yung doc stamp, may nakalagay buwis, Oo, tapos may ₱30 din na maliit na sulat, oo, kung magkano talaga yung totoo. oo. Pero ibibigay sa'yo ₱50 or more. And then wala kang resibo, hindi yun nire-resibuhan. Okey. Ididikit lang nila tapos sasabihin nila 'pag magbabayad ka, "Sige lagay mo na lang diyan." Yung ano, hindi nila hahawakan, parang nilalagay mo lang yung pera or something. Ako naman kasi hindi ko naman siya ginagawa on a regular basis, so napansin ko lang. So nung ako sa BIR, meron daw isang window 1, um, nung kumuha kasi ako ng tinatawag na Certificate Authorizing Registration or CAR or e-CAR, isa yun sa mga required documents para ma-transfer na yung title sa'yo. Kailangan mong bumili ng doc stamp, legit kailangan bumili. So, dun sa BIR ₱30 lang talaga pre, kung magkano yung doc stamp, yun lang yung babayaran mo. So, dun sa window nagtanong ako, "Sir ₱30 lang ba talaga ang doc stamp?" "Oo naman, yan oh, nakalagay na nga, eh, nakasulat na nga ₱30." Okey kasi dun po sa 'Di ba kung di mo alam, 'di oo, ba? kasi dun po sa munisipyo nagkuha din ako ng, doc stamp pero parang hindi naman parang mas malaki pa, 50 yata or more yung binayaran ko tapos dalawa pa. Talaga?" Sabi nung isang taga-BIR na yun, sabi, talaga grabe 'no, grabe sila pumatong halos doble yung ano, Profit. oo, profit. Tapos dun na nagtapos yung usapan namin ta's ano man hindi, tinanong pala ako, "Ano, may resibo naman para Wala, mag wala. mag para as proof na yun talaga binayaran?" Sabi ko, "Wala sir, wala namang binigay na receipt." Okey. Yun, para sa'kin, parang ang gusto niyang sabihin sa'kin is, charge to experience na lang. So, next time Yeah, humingi ka at ng least alam mo na. oo, Pero yun nga, eh, feeling ko alam mo yun, yung mga nasa loob ng government, parang mas madaming masamang tao, eh, hindi ko lang sinasabi mga pulitiko, hmm, as in mga government employees mismo. systemic Systemic yung corruption na yung kung alam practices, nila makakakuha sila tapos ang magiging excuse nila is, maliit lang naman ang ano namin sa government, eh."
Hmm, Eh, ano nga yan, eh, tawag diyan, public service nga. Public service nga siya, eh. Pinili mo siya hindi dahil gusto mo ng pera. Dapat pipiliin mo siya dahil gusto mo mag-serve magsilbi, sa oo. mag-serve sa country or, other reasons kasi meron namang ibang reasons bukod sa pera, 'di ba? Pero ngayon, yung iba ang reason kung may kapuntang government kasi mas malaki ang pera sa government. May mas Kaya nga malaking kubra ka dun. pero ikaw I mean, alam mo tayong dalawa, siguro madali sa'tin na magsalita ng ganito kasi wala naman Oo, tayo, 'di ba? Pero 'pag nandun ka kasi sa situation nila as in career ano ka na, um, career employee, tapos kakainin ka talaga ng sistema, eh. Kakainin ka oo. talaga. Totoo yan. Merong, shine-share yung kasi father and mother ko both siya is from government. Government, Father ko is, Philippine Navy. Mother ko Philippine Navy din pero sa accounting department. Yung yung system talaga nagpa-retire sa tatay ko, like 20 years of service lang talaga yung inano niya kasi hindi niya kayang lulukin yung system. Hindi niya kayang i-break yung ano niya, yung rules niya, personal dilemma niya and rules niya. Kaya hanggang dun lang siya, hanggang dun lang kasi yung system mismo. Eh, yung mga lalo na yung mga system na nagpapahirap, yung mga long lines na oo, 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 ang daming process, yeah. tapos Tas papabalik-balikin ka, hindi ka malinaw kung saan ka pupunta, tapos 'pag nagtanong ka hmm, parang parang ano ka pa, na sasabihin, "Hindi mo alam yan, gaganito ganyan lang gagawin." mm, Hindi naman ako dito oo, nagtatrabaho, eh. First time ko lang pumunta dito, eh, first time ko lang aasikasuhin 'to, eh. yes. Tsaka yung 'Di ba ugali parang na ang sabihin smart pa sa'yo, nila. "Ayun sir oh, nakasulat na sir oh, basahin niyo na lang." Oo, 'Di ba parang puwede oo. mo namang there's a sabi nga nila, "There's Better always a way, better way to say it." 'Di ba? Hindi yung parang better way to say it and better way to present it. present, Kung gusto mo oo. talagang maging obvious siya, 'di ba meron ngang tinatawag sa atin, eh, sa web design merong user experience, eh. Kung hindi ko siya nabasa, hindi ko siya napansin, hindi siya effective. Yung ilipat niyo dun sa obvious na mabilis yung Oo, process. Wala, lalo na yang pag-acquire ng lupa, mga pag-acquire ng lupa na yan. Kaya yes, mapipilitan ka talagang magbayad na lang ng premium para, smooth yung pagkuha ng yung lupa mo pero halos transaction. doble yung babayaran mo, eh, in the Oo, long term. oo, talagang ano, may ano, kung hindi mo alam yung process at hindi ka familiar sa proseso tapos gusto mo mag-DIY, Mm. as in ikaw And gagawa. may magte-take advantage niyan Oo, may magte-take advantage. ng mahirap na process na yan na, "Uy, alam ko yang process na yan. Tulungan kita, babayaran mo akong, Mm, yung mga tsaka palakad." ultimo ballpen nga pre 'di ba may nagte-take advantage, eh. O ano, sige sir pirmahan mo 'to, wala kang ballpen, sir meron kami dito. Na 20. 'Di ba? Hindi, yung ballpen okey lang yun, kasalanan mo na yung Oo, ballpen. hindi kasi ang Kasalanan mo sinasabi ko, yun, pre sa bangko, oo. meron silang ballpen dun, Okey, 'di ba? oo. Na puwede mong Okey. kunin gamitin mo para pirmahan. Hiram lang naman, eh, tinta lang, eh. Oo, Babawasan ka ng 'di tinta, eh. ba? Putsa, kung di mo na Pero wala naman akong ang sinasabi na may tinta. office na gano'n, kasi ibang mga office meron talagang ballpen na yung ballpen nila Eh, pinapagamit sa'yo, wala namang oo. problema 'yun. Pero merong iba na ewan ko parang gagawan talaga nila ng ano, Yun siguro magandang i-content mo, yung parang maghanap ka ng mga lo local government na maganda yung process, yung ah, specific um, process na actually parang naisip ko puwede nga mong share. yung ano nga pre, yung pinagdaanan ko ngayon na process, pinagdadaanan pa lang na process nung paglipat ng title.
Parang gusto ko rin siyang i-share kung paano ko siya ginagawa or tsaka ginawa. Paglipat ng titles sa, yung lupa Parking, niyo yung sa parking. 'Di ba bumili ay ako ng parking parking. slot. So, siyempre meron yang phases, negotiation muna kayo tapos 'pag nakapag-negotiate na kayo, nag-agree na kayo sa price, mag-execute na kayo ng deed of absolute sale kasi babayaran mo naman siya ng buo, hindi naman siya installment. Kasi kung installment, ang tawag sa kanya deed of conditional sale kasi may condition, eh. Bago ma-transfer yung ownership sa'yo, ang kondisyon is bayaran mo muna lahat, 'di ba? Pero yung deed of absolute sale, mag-execute kayo nun, kaliwaan yun pre, babayaran mo siya ng buong amount nung, purchase price, ibibigay sa'yo yung mga documents na kailangan mo. Title, SPA kung kailangan ng SPA, yun yung copy ng deed of sale and yung mga iba pang documents like tax clearance, tax declaration, ganyan. Parang gusto ko yung i-share kung paano ginagawa. Kasi sa totoo lang pre ako, pinag-aaralan ko rin siya kung iba-iba pala, hindi pala siya straightforward na gano'n. Kasi lahat inaasa natin ngayon sa ano lang 'di ba, sa ahente. May Yep, ahente lang nagagawa nun for us. Tapos hindi mo rin ang mahirap din diyan kasi yung benefit ng alam mo yung proseso, oo, 'di ba? Hindi mo yun maaano, eh, kasi hindi mo ma-appreciate totoo. na Totoo. Pero sa 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 process ako napipikon, eh, kasi alam mo yun, kunwari ako OFW, ang question ko is, puwede ba ako mag-own ng business sa Pilipinas? And short answer is yes, pero hindi siya straightforward. Parang 'pag sine-search ko sa YouTube, may process and sobrang ano niya, sobrang, ah, tiresome niya na magha-hire ka na lang ng someone and yung someone naman na i-hire mo, kukunin yung mga details mo. Hindi yeah. ako komportable kunin yung mga details like mother's maiden name, favorite pet, gagi parang ano, eh, parang secret question ano na, eh, Parang mare-reset mo na susceptible yung to ano buhay ka na, niyo eh, online, eh. susceptible ka na sa anong tawag nito? Puwede ma-hack yung Ma-cyber ano na ako, eh. Anyway pre, parang hahaba na yung ano natin topic after ano niyan. Siguro oo. ano na muna natin dun, let's end it there. Oo, pre, kasi actually meron din akong next meeting. Pero again, ako naman free flowing lang ang ano ko sa Yeah, topic, depende. yeah. Sige, Oo. Pre, let's 42 minutes tayo ngayon. yep, Actually, we wanted it to be just 30 minutes pero okey lang. It yeah. is what it is. Sige pre, Thank you if you for want to do watching, this JK. regularly. Sige, Sige, sige pre. Next time, next time. Bye-bye. next time.